Di ba? Gusto lang matulog ng katawan, gusto kumain, at ang nakakatawa pa sa katawan, sa gabi, kailangan matulog, ayaw matulog. Sa umaga, kailangan gumising, ayaw gumising. Di ba? Yun ang problema ng flesh. So, anong gagawin natin? We must pray ahead of time. Alam nyo, si Peter, ang sabi ni Lord sa Luke 22:31-32, Peter, inirequest sa akin ni Satanas na ligligin ka. Ano tawag doon? Tahit. To sift you like a wheat. Yeah? Parang trigo. Pero pinag-pray na kita. At kapag ka bumalik ka na, palakasin mo yung mga kapatid. Alam mo, ang dapat na maging reaction ni Pedro doon, yes Lord, salamat, pinag-pray mo ako, mag-pray din ako. Pero alam mo kung anong sagot ni Pedro dito? Sa Luke. So, makakita niyo. Nung sinabi ni Lord na, I pray for you, ang sabi ni Simon, sa 33, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Kung natuto lang siya magpakumbaba, at sinabi ko, okay, mag-pray din ako, Lord. Kasama ko ba kayo? Pray ahead of time, hindi mo alam kung anong mangyayari kinabukasan. Di ba? Satan is walking, or the devil walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. And then dito, nag-request si Satan kay Lord, para tuksuhin siya, di ba? O i-tempt siya. At ano sabi ni Lord? Pinag-pray na kita, pero ang sabi ni Pedro, Lord, I'm ready to go with you. Di ba? So, ano nangyari? He fall. Kung sa mga parang alam natin, matutukso tayo sa area na yun, ano dapat natin gawin? Pray ahead of time. Amen? Lord, nandito po ako sa loob ng bar na ito, palakasin mo po ako, let me not be tempted by the circumstances that is around me. In Jesus' name. Ba't nandun ka? Nagsishare po. Sa mga agogo dancer doon. Hello. Pray ahead of time. Amen? Huwag natin kakalimutan manalangin. Kamukha na sinabi ko kanina, be still, focus. It's impossible to have a close relationship with someone you rarely communicate with. Napakahirap makapag-close kapag di ka lagi nakipag-usap. How can you be close to God? Pray. Ano prayer? Ito yung ating pakipag-usap sa Panginoon. Ito yung ating pagsasabi sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal, di ba? Our longing for God. So, kaya nakakalimutan natin mag-pray kasi inisip natin, okay lang. I can management. I can management. Be still. Yung position kanina, tatandaan niyo yan mga kapatid. Natandaan niyo ba? Just in case you forget, ask Sister Norma. Be still and know that He is God. Be still and know that He is God. Stop playing God. Minsan kasi, alam mo yun? Para masabing tayo nagtitiwala talaga sa Panginoon and we are believing in the Lord so that we will be established, you need to take off your executive chair of control at bigay mo kay Lord. Sino mga nakaupo sa executive chair of control ng buhay nila? Sino driver ng buhay nyo? Bigay mo na manibela kay Lord. Amen? Kaya ko to. Okay lang ako. Ibigay mo kay Lord. So, communicate with God. At pangatlo, for us to turn our weakness into strength, meditate in the Word of God. We must fill ourselves with God's Word. Lagi ko itong sinasabi, garbage in, garbage out. Kung ano pumasok sa atin, yun ang lumalabas. Amen. Kung ano naman mo, yun ang lalabas sa'yo. So mga kapatid ko, eto na wakas natin. Talagang gusto nating maging matatag sa Panginoon. Gusto ko i-meditate natin yung sinabi ni King David sa Psalms chapter 27 or Psalms 18 na lang po. Psalms 18, 1 hanggang 3. Sis, pakibasa nga sa Tagalog. O Panginoong aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh batong di matitibag. Matibay kong muog at tagapagligtas, ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ay inililigtas, purihin si Yahweh. Amen. Mga kapatid ko, makikita sa mga Psalms ni David how he longs for God. Psalms 18, 1-3.
Ngayon, tingnan natin ngayon ang ating mga sarili. Sabi ko kanina, position yourself. Ang tanong, do we really love God? With all our heart, with all our mind, with all our strength, or with all our soul? Kasi kung sinasabi natin, I love the Lord, He must be first. Amen? Tayo mga katulong dito, mga domestic helper, talagang nauna trabaho. Pero kung may maunang trabaho, maggumawa tayo ng time para mauna si Lord. Kasama ko pa po ba kayo? Gumawa tayo ng time para mauna si Lord. We don't love God with all of our heart if He is not first. Yun talaga. So tanungin natin yun ng ating mga sarili. Is He in the right place in my life? Is He in the right place in our life? Nasa tamang posisyon ba si Lord? Nasaan siya? Nasaan siya sa buhay natin? Amen? So mga kapatid ko, do not just worship, be a worshiper. Si King David, that's why he grew stronger and stronger and stronger and stronger. He learned to worship the Lord and to make the Lord as the rock and the fortress and the deliverer of his life. Huwag natin kakalimutan yun. Ano na yung tatlo? Worship? Pray ahead of time. At pangatlo? Meditate in the Word of God. Isa pa? Worship? Minsan pa? Napakahalaga niyan mga kapatid ko. Kapag ginawa natin to regularly, si Lord magpapalago sa church. The battle is God's. Amen? God will fight for us. Ano kinakaharap mo personally mga kapatid ko? Hindi lang para sa church ito. Para sa personal mong buhay. Everyone has a battle. But we need to worship God in the midst of the battle. God will fight for you. Napakaganda pala sinasabi sa Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. I have loved you with an everlasting love. And I have drawn you to my loving kindness. Wow. Amen? To my loving kindness. So mga kapatid, huwag nating pabayaan ang relationship natin kay Lord. If our relationship with God is right, every relationship will fall into its right place. Amen. Sa oras na ito, gusto kong tumayo tayong lahat. Sabi ko kanina, we must be a worshiper. Napakagandang pangalan ng banda, no? True worshipers. Sabihin nga natin muli, I am a true worshiper. I am a true worshiper. With all our hearts, sabihin natin, I am a true worshiper. I am a true worshiper. Sa oras na ito, gusto kong alalahanin natin lahat ng kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa atin. This time, ayokong manghingi. Tayo magbigay. Amen? Itaas natin yung ating dalawang kamay. Let us praise God. Let us worship the Lord with all of our strength, with all our might. Ibukas natin ang ating bibig sa pagpupuri sa Panginoon. Let us worship Him. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify your name. You are our rock. You are our deliverer. You are the great God. You are the awesome God. Wala kang katulad, Panginoon. Walang kasing katulad o walang kasing lalim ang pag-ibig na inalay mo sa amin. Napakalawak ng pag-ibig mo sa amin. Napakalalim ng iyong pag-ibig sa amin, ng iyong pagpapatawad, ng iyong pag-abot. And Lord, Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. Ikaw ang Diyos na dakila at banal. Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Hallelujah! We lift up your name. We worship you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! We love you, O God. We praise you with all of our heart, with all of our strength, with all of our mind, with all of our soul. And Lord, let you be the first in our life. Hayaan mo laging ma-occupy mo ang aming puso. Lord, right now, we ask you to search our heart. Ano bang mga basurang laman ito? Ano bang mga bagay na nandito na hindi nararapat? Father, sinusuko namin lahat sa harapan mo. Ikaw ang Diyos na mag-fill up sa aming mga buhay. Pagod na kami, Panginoon, sa paulit-ulit na pagkakasala. Pagod na kami sa paulit-ulit na up and down ng aming spiritual life. Pagod na kami, Panginoon, sa paulit-ulit na panghihina. Gusto namin, Panginoon, magpakalakas sa'yo. Gusto namin magpapunong sa'yo.
strength. You are my rock. You are my fortress. You are my deliverer. In you I will trust. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Lord. Hayaan mo mga salitang narinig namin ngayong umaga nito mag-sink in sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, sa aming buong sarili. And Lord, tulungan mo kami that we must always take our position in bowing down and worshiping you all of our life.